Eto na nga po mga kapatid, mukhang hindi na po talaga mapigilan ang pagbuhos po ng tao sa Edra Shrine mga kapatid. Ikatlong araw po ngayon ng pagdadalamhati ng panawagan po ng bawat Pilipino na naninindigan para sa tama. Naputulin po ang panggigipit, pang-aapi, paglalapastangan po sa kaban po ng ating bayan mga kapatid. Nakikita po natin ang dumadagsa pong panawagan. Ang puso po ng bawat Pilipino na patuloy po na dumadalo sa ikatlong araw po ng pagtitipon dyan sa Edra Shrine mga kapatid. Nakakatuwa dahil ito pong grupo na to ay nagsimula lang po sa 11. Ngayon, sila po yan, ni na Pebbles Salakera, ni na Princess Maui. Ngayon po, nakita po natin, unti-unti na pong dumadami ang nagiging simpatya at sumisimpatya po mga kapatid na humihingi po ng pagbabago at katarungan po sa pagbulusok po ng bansang Pilipinas mga kapatid. Ikaw ba at ang iyong pamilya po ay naghahangad po at naghahanap ng tunay na pagbabago para sa ating bansa? Hangad po ng bawat Pilipino na mawakasan po ang pang-aapi at panggigipit po na nararanasan po ng mga taong kalaban nila sa politika mga kapatid. Dalangin po ng bawat Pilipino na magkaroon po ng maayos na kasugutan at katugunan ang panggigipit at ang pang-aping nararanasan po ng mga nasa katungkulan at itong mga nasa posisyon sa gobyerno. Ang walang habas nilang pang-api, ang walang habas nilang pagdurog sa mga Duterte at sa mga kalaban nila sa politika mga kapatid. Dumadami po. Ngayon pong gabi nakita po natin ang post yan po yung nakikita nyo po sa feed. Yan po ay galing po kay MJ Kiambao. At yan po ang picture na yan ay galing kay Princess Maui mga kapatid. Na nagsimula po sa wala. Ngayon po ay unti-unti na pong dumadagundong, unti-unti na pong dumadagsa, unti-unti na pong dumadami ang mga taong nakikisa at nananawagan po ng pagbabago para sa darating na mga panahon mga kapatid. Ito po ay hindi na po issue ng kung ikaw po ba ay Marcos at ikaw po ba ay Duterte. Ito po ay panawagan na po para po sa ating inang bayan. Kung patuloy pa pong manunungkulan itong Marcos administration mga kapatid, ano po ang mangyayari sa inang bayan? Ano po ang mangyayari sa ating bansa? Na patuloy po na lumulobo ang utang ng bansa po. Ang patuloy po nilang pagwaldas ng pera ng bayan. Saan po napupunta ang mga hinahanap po ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ang pinagbentahan po ng gold reserve. Ang pondo po ng PhilHealth. Ang pondo po ng Maharlika Funds. Nasaan na po itong mga perang ito? Galito pong mga bilyong pera ng gobyerno na inilagak po nila. Saan po ito napunta? Ito po ay ipinanahimik na po. Tahimik na po ang Marcos administration dito. Wala pong sagot na malinaw. Wala pong katugunan at wala pong kasiguraduhan kung ang mga bilyong pisong halaga na ito na inilagak sa Maharlika Funds, kinuhang pondo sa PhilHealth, ang pagbibenta ng gold reserve. Ito po ay wala na po mga kapatid. Mukhang naglalaho na po ng parang bula. Naniniwala po ba kayo na ang perang ito ay nasa maayos pa? O nasa mga puder na po ng mga nanunungkulan po sa gobyerno mga kapatid? Ang mga ganito pong bilyong pisong halaga at ang patuloy po na panggigipit sa mga Duterte, ang pag-aabol nila sa winaldas daw kuno ni Inday Sara na confidential funds, napilit nilang binabakbakan ng binabakbakan. Bakit po hindi natin siyasatin at hanapin po natin kung nasaan po napunta ang pera ng PhilHealth, ang bilyong pera po ng PhilHealth, ang bilyong pera po na nilimas nila sa pinagbentahan ng gold reserve, ang pera po ng Maharlika Funds.
Ito po ay nasaan na mga kapatid? Wala na pong naghahanap dito. Tahimik po ang mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso sa patuloy po na pambababoy nitong Marcos administration mga kapatid. Huwag po tayong manahimik mga kapatid. Makiisa po tayo sa panawagan ng pagtitipon na mapalaya po ang bansa sa mga kamay at mga politikong mga gahaman at mapang-api sa kaban ng bayan mga kapatid. Huwag na po natin pangbigyan ng pagkakataon na ang mga ito ay mailuklok pa sa panibagong pagkakataon sa mga darating na panahon at eleksyon. Nagdurugo na po ang puso ng maraming Pilipino. Ang mga puso na nararamdaman po ang paghihirap po na nararanasan nila. Ang mga problema pong walang katugunan sa Marcos administration na ang inuuna po ay patuloy na panggigipit, pangwawalang hiya at panglalapastangan po sa kaban ng bayan. Ano po ang pupwedeng mangyari sa mga darating na panahon mga kapatid? November 29. Bukas po ang ika-160th birthday po ni Bonifacio mga kapatid. Makiisa po tayo sa mga gagawin pong pagtitipon, sa mga gagawin pong panawagan mga kapatid. Palayain po natin ang bansa sa mga pang-abuso at mamarahas na mga politikong nanunungkulan po sa ating bansa mga kapatid. Manawagan po tayo at tayo po ay magkaisa na imulat po ang ating pamilya sa mga tunay pong kalagayan na pilit na pinagtatakpan po ng Marcos administration. Ang kahirapan, kagutuman na nararanasan po ng bansang Pilipinas ay mukha pong ikinatatahimik na po nitong Marcos administration. Mga problemang walang kasagutan na hanggang ngayon po ay hinahanapan po ng tugon ng maraming Pilipino mga kapatid. Tayo po ay makiisa sa mga panawagan po at mga ginagawang pagtitipon po ng pagsuporta at paghayag ng damdamin, ng pagbabago po ng liderato at pagbabago po ng panunungkulan ng mga nakaupo po sa pwesto mga kapatid. Imulat po natin ang ating mga kaisipan na ang tunay at kalagayan po ng ating bansa ngayon ay nasasadlak na po sa umiikot pong isyong pangpolitika. 3 taon na po simula po nang umupo ang Marcos administration ni Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Wala po tayong nakitang tagumpay, wala po tayong nakitang proyekto na inilalaban po ng Marcos administration. Ang tanong ng bawat Pilipinong nagkakaisa sa panawagang nasaan po ang bilyon-bilyon at trilyong pera ng gobyerno at ng taong bayan? Saan nyo po dinala na wala naman po kayong naipapatayong mga proyekto? Wala pong nakikitang mga maayos na pasilidad na pinaunlakan ni Bongbong Marcos kung hindi mga nagdaang administrasyon. Mga kapatid, wag po tayong manahimik. Ano po ang inyong masasabi sa tunay pong kalagayan ng ating bansa? Hangad nyo po ba ang tunay at maayos na pagbabago sa ating bansa? Kung ikaw ay nagmamahal sa bansang Pilipinas, kung ikaw po ay nakikiisa sa panawagan ng pagbabago ng liderato, makiisa ka sa panawagan na ginaganap dyan sa EDSA Shrine mga kapatid. Ipahayag mo po ang iyong mga komento, suggestion dyan sa ating YouTube channel mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.